Filipino food na parating siguradong sigurado. Wow! Ang sarap. Pasang lemongrass. Ang lambot naman ako. Magandang kapaligiran at napakagandang serbisyo. Isa yung Esmeralda sa mga hindi ako mahihiyang i-recommend sa mga taong mahilig kumain ng Filipino food. Silipin natin sabay yung bago nilang branch dito sa may End Domingo. Likod lang to ng Robinson's Magnolia. Tiyak na matutuwa kayo dito, napakarami ng parking space. Parking. First impression sa bagong branch, napakaganda, napakalinis pa rin. Pati yung colorway ng Esmeralda, present na present. Ang naiba lang, hindi na siya sa lumang house setting. Mula nung unang punta namin, naging fan na ako sa adventurous style nila ng pagpresent ng pagkain. So sisilipin natin yung mga hindi namin na-order dati at yung mga bago sa menu nila. New Filipino cuisine ang tawag nila dito. Ito yung ensaladang Filipina. Ang gusto ko dito, ito may bulaklak ng kalabasa. Napakasarap niyan at nakakain ko lang yan sa norte. Meron siyang pako, meron siyang spinach, tsaka yung cherry tomatoes. Tapos ito parang, ito ata pickled cucumber, okra tempura, at merong cinnamon roasted na kasoy. Yan ang magdadagdag, mag-e-elevate. At meron ding tinapa. Nakita namin sa menu, parang sobrang interesting ng mga starters nila, like tong salad na to. I think ito yung take nila sa pakbit ng norte. Kasi nakita ko may sili. Nung nag-ride kami sa norte dati, tayong mga Taga-Luzon, di natin alam na kinakain yung sili as gulay. Kasi meron silang variety doon na nakakain na hindi masyado maanghang. At ito yung gustong-gusto ko nga, yung bulaklak ng kalabasa, meron to. And then, in-elevate nila, nilagyan nila ng pineapple. So, tikman natin to. Pero, bago yan, tatry ko muna yung dressing. Sobrang interesting kasi bagoong ng norte na nilagyan ng pineapple juice. Galing, di ba? Sarap. Kasi normally, yung hindi pala to bagoong ng norte. Bagoong pala to yung lasa nito, yung bagoong na alamang. So yung concept lang, ito yung concept na to, very north, pero hindi yung parang Batangas bagoong na yung basa. Ang taste na nalasahan ko sa kanya bagoong alamang na napakasarap, yung madalas nating isinasama sa kare-kare. Pero merong citrus at saka yung tamis na punch ng pineapple. Okay sobrang dami nangyayari dito sa salad na to, interesting. At yung mga Filipino lately sa atin, ang hilig natin kumain ng pako salad. In-infuse na nila dito yung pako salad para nandun na sa order mo. Kumbaga, kahit pinakbet style, may pakuto, kukuha ko ng pineapple. Meron pang hipon Paghahaluin ko tong parang may cucumber na pickle at saka merong pako. Ang dami nangyayari. I think, marriage to ng lasa at saka textures. Tingnan natin Nag-work yung kinuha ko. Una. Kasi may yung shrimp at saka yung pickled cucumber at saka yung pako. Malutong, masarap at saka kumalat yung Kasi pinong-pino yung tinapa. Parang nakita mo na siya all over the salad. Nandun siya. Siya yung pinaka-main proponent ng sarap. Nakakatuwa yung iba-ibang lasang nangyayari dito. Ito, lalagyan ko naman ng pinya at saka yung paborito kong bulaklak ng kalabasa. Andun yung tamis ng pineapple. Alam nyo, nakakatuwa. May pait ng konti yung nakain kong bulaklak na acquired yun Sa tingin ko, sa mga nag-iedad, gusto natin yun Magandang magandang masubukan nyo. Ako tuwa ako dito. Lalo na kung mahilig sa gulay, para sa ito. Ito yung torta Ilocandia. Tortang talong, pero ito yung sa Ilocos kasi poki-poki yung talong dish nila. Na ito yung interpretation nila, version nila dito na may banana ketchup, aioli,
May mango salsa, may tinapa flakes. Yun yung nagpapasarap talaga. At ang kakaiba dito, yung parang may Japanese na, yun naman yung sa tempura. Yung pinrito, sinama nila dyan. At saka meron na ring nori. Ang overall itsura niya parang okonomiyaki. Diba? Kasi meron pang yung leeks na nasa ibabaw. Pero, meron din siyang sauce na parang lumpia, pang lumpiang sariwa. At sabi, spread daw natin muna bago para kumalat din yung yung lasa. Again, meron na namang parang Japanese, yung elevated Filipino nga diba? Kumuha ko ng slice, napakalambot nung ni-slice ko. Pero tatry ko muna ito ng walang sauce. Lambot to. Tsaka, yan. Merong nori to. Yeah. Okay yung addition nung parang flakes nung Japanese flakes na yun sa ibabaw. Kasi siya yung naglalagay ng texture pag kinakain mo. Kasi sobrang lambot nung torta na to. Ang sarap. Grabe. May magic talaga yung tinapa. Ang galing nung gamit nila ng tinapa dito sa restaurant na to. Lahat sumasarap. Ito nilagyan ko ng parang lumpiang gulay sauce para may konting tamis. Wow! Sa uli na yun, mas masarap pala na sa pulko ata yung mango na element nito. Sobrang naging kompleto, lalo na nung may tamis at saka nung may nut na nito, may mani. Ibang-iba. Sobrang sarap din nung experience. Hindi pa rin kami nadi-disappoint dito sa Esmeralda. Tagal ko bago nakabalik. Pero sinigurado ko na iba naman yung matitikman ko. At ngayon parang palaki lang ng pakalaki yung ngiti namin dito. Sobrang okay. So bago tayo mag-move on sa ating juice, lahat ng interesting in order ko katulad nito, Banawi Citrus Honey. Tsaka ito, parang sinabi wild honey yung gamit nila. So, Pinoy na Pinoy, natikman ko to. Gets. Ganito yung nalasahan ko lang. Doon nagpunta nga ako Banawi. Kasi yung Banawi citrus na yun, hindi ganun kaasim yun. Refreshing siya. Hindi siya kasing potent nung mapapangiwi ka kasi dun sa maliit na dalanghita Matapang yung tamis na natikman ko dito. Baka dahil din yung wild honey yung gamit nila. So, lahat talaga dito, ginagamit nila yung very mga interesting ingredients ng Pilipinas. Next, kung susubukan tong sinigang na to. Yan, kumuha nga tayo dito ng lechon na may malutong na balat. Labanos, kangkong, para kompleto. Yan, at saka eggplant. Ngayon, actually, pwede mo na rin ikaw na sa cup mo na dagdagan ng sabaw yun. Actually, nagulat ako. Yung ine-expect ko nung order ako ng lechon sinigang, akala ko kasama na sa sabaw yung lechon. Maganda rin yung plating, kumbaga nakahiwalay yung gulay. Dito sa ikaw separately maglalagay ng sinigang sauce. At saka yung sabaw na sinigang nila, sinabi, hindi siya yung powdered, totoong sampalok daw. Tikman ko muna yung sabaw. Malapot-lapot Ano natin? Sarap, grabe. Ang tapang no asim. At saka mabango nung inilapit ko yung kutsara sa banda dito, naamoy ko na agad Sarap. I think ito, saktong-sakto na yung timplada nito. Napakasarap. Ngayon titikman natin tong Hindi ito masama, $7.50. Malaki yung slab nung pork na to. Tapos meron ka pang choice na ma-enjoy mo siya. Halimbawa, meron ka kasama na hindi mahilig sa sabaw. Huwag mo nang lagyan muna ng sabaw, kainin nyo as lechon, pwede. So, para sa akin, ang dating nito, pork two ways. Kumbaga, nakuha mo pareho. Bago mo lagyan ng sabaw, kung may kasama ka mahilig sa lechon lang, ito na yun. Tatry ko, malutong na malutong yung balat Nalagyan ko rin ng laman, syempre.
sabaw. Harap nila ito. Narinig mo ba? Solid. Okay nga rin yung buti nilang ginawa nilang ganito. Hindi lumambot yung balat. Sa iba kasi, ang ginagawa, kakain pa ako. Totoo. Okra. Para imbis na kanin. Okay. Nandun talaga yung lutong. Depende sa trip nyo. Meron yung iba gusto na inabsorb ng konti ng meat yung sabaw. Pwede nyong gawin. Agad-agad. Babad nyo na. Pero may freedom tayo. Enjoyin kung paano natin gusto dahil ganito nila sinerve. At saka meron pa mga crispy garlic flakes sa ibabaw. Kung may kanin lang kami ngayon, ginawa ko na siyang lechon style. Dahil nga intact pa yung crispiness ng lechon, kakainin ko siya kasama ng talong. Diba? Subukan lang natin. Napakasarap oh. May pitik pa talaga yung balat ng lechon. Sarap. Sarap, gabi. Yung lechon, kumbaga, mag-isa siya, primo. So, pwede kong kahit anong orderin nyo, kahit gising-gising pa kayo, o kahit anong iba pang dish ang orderin nyo, kung meron kayo nito, ulam siya sa kahit saan. Bonus na yung sinigang. Okay, ito kaya ko in-order kasi ang Pilipino napakahilig sa pritong manok. Tapos yung pangalan nito, sobrang interesting eh. Sanay tayo sa pinaupong manok. Ito, pinahiga. Pero, ang kwento, basically fried chicken siya eh, na, alam mo yung walang batter, yung Pinoy style na, o Pinoy Chinese style na, tingnan nyo, balat lang. Pero ito, nakapahiga siya, inihiga siya dun sa rice na may chicken drippings. Ako, titikman ko muna yung chicken lang. Parang sobrang lambot niya. Ay, yung size niya, ano siya eh, hindi siya yung todo laking manok, pero good for sharing na talaga siya. Lahat ng mga order mo dito, good for 3 na, I think. Aabot pa hanggang 4. Uy, ang lambot. Kumbaga, natutunan ko kay Chef Jean mga pwede mong hatiin ng fork tender. Pwede mong hatiin ng, sa atin, sa case sa mga Pilipino, kutsara tender. Pwede mong pang gawing kutsilyo yung kutsara mo. Chicken lang, tikman ko. Wow! Ang sarap. Pasang lemongrass. Kaya naman pala sobrang lakas ng lasa ng lemongrass. Finely chopped na mga lemongrass. Nandun pala sa balat. Akala ko nasa loob. Pero pag kinain mo yung buong chicken, as in kahit nasa meat ka na, kumbaga nanuot na yung lasa nito eh. Ito yan, naprito. In effect, parang naging balamban liempo eh. Ganun eh. Sobrang dami nung yung pampalasa na to yung lemongrass. Ang sarap niyan. Sobra. Ako, mahilig ako sa lemongrass. Sobrang na-appreciate ko. At hindi ko nakikita yung sarili ko magke-ketchup sa chicken na to. Pero itatry ko mag-ensalada. Alam niyo kung bakit? Masasayang yung sarap eh. Parang sarap-sarap nung pagkakatimpla ng manok. May enjoy niya talaga yung lasa nito. Ensalada. Subukan ko na yung na-intriga rin ako doon sa may chicken drippings na rice. Siguro na-imagine ko parang yung Hainanese rice. Di ba Hainanese rice? Malasa. Medyo kulay dilaw na rin kasi yung kanin nito. Feeling ko ganun yung experience niya. Malamala ganun nga. Hydrated yung kaya ang sarap kainin niya, mamasa-masa, malambot yung kanin. Ang sarap ng chicken dish na to. Paborito ata itong ino-order ng mga grupuhan. I think, kung nagpunta ka dito, ito yung nasa gitna nyo. Dahil sabi ko nga, ang hilig natin sa fried chicken. Sobrang okay ito. Pinahigang manok. Only in Esmeralda. Malupit. Gaboom. Ganda na itsura ng Blue Marlin garlic butter bistek nila. I think medyo pinakapal nila ng konti yung bistek sauce kasi parang pag ginagawa ko parang jelly-like. Tingnan nyo. Pero may lemon wedge. Lalagyan na natin.
acidity na pangpasarap. Hindi ko lang alam kung ano yung crunchy element. Ang hula ko, itong mountain na yan, ang hula ko, onion. Pero may leeks na naman sa taas. Lagyan natin ng sauce niya, garlic butter, bistek style. Nakita ko peppery yung yung Blue Marlin eh. Sa Blue Marlin, di ka na magkakamali. Automatic yan. Kahit anong luto, masarap yan. Para kompleto lang, lalagay ko na yung crunchy elements and sauce. Tsaka gusto ko yung may kanin ng ng chicken natin kanina. Sarap. Sobrang sarap. Sobrang bagay nung pag nakuha nyo to, tinikman nyo, pigain nyo agad yung lemon. Sobrang laki nung dinala nun kung bakit siya masarap. Masarap din yung bistek sauce titikman ko. Paano malakas yung butter. Tsaka meron ding super asim na taste. Pero, ang pinakagusto ko ata dito, pag kumpleto mo na siya kinain, may crunch siya ng mga malulutong na sibuyas nga. Overall, inisip ko pag bistek, parating bistek Pinoy pwedeng beef and chicken. Pero sa seafood setting, na parang mala-mala, Japanese style na naman, baka dahil doon sa mga breading, ang sarap niya, kumpletong-kumpleto yung experience niya ng lasa tsaka texture. Grabe, so sobrang kumpleto ng Pinoy things dito sa Esmeralda, pati sa kape. In-order ko to dahil latik, tapos coco cream, gata na kape. Nung hinahalo ko, yung nasa pinakailalim, pansin ko mabigat. Pero mamaya ako na guguluhin, titikman ko muna yung sa ibabaw. Sa tingin ko ito yung yung para ma-experience ko ng todo yung coco cream gata. Gets. Sa tingin ko yung nasa ilalim, ito yung latik na magpapatamis. Kasi yung natikman ko kape at gata pa lang. So sa tingin ko yun na nga, nung hinalo ko mabigat, yun pa yung latik element. Siya ata yung magpapatamis ng kape na to. Masarap na. Actually, yung lasa nung latik na inilalagay natin sa sumang lihiya. Alam niyo yun, yung green na suma na yun. Na napunta sa coffee setting. Sarap. Hindi mawawala yung lasa ng latik kasi hindi condensed milk yung ginamit na gatas. Hindi rin yung sobrang creamy na full cream milk. Gata yung ginamit So, mild lang siya dahil konti lang. Uniquely Filipino coffee experience. Kung ang Vietnam meron na may mga egg, tayo may latik at saka gata. Diba? Okay to. Dessert. Alam nyo, pag may avocado, hindi namin mapigilan ni Mrs. Dizon na hindi orderin nyo. Ito, buko avocado. Pero may dalawang klaseng coconut element to Meron yung makapuno at saka meron yung desiccated coconut. Tapos yung avocado element niya, parang shave ice yung dating. Parang bingsu kumbaga. So okay ito dahil meron na naman iba-ibang mararamdaman. May matigas, may malambot, may malamig, may maalat, may matamis. Natin. Ang laking sarap na merong keso. At saka yung may linga na iba. Ibang-iba Ngayon lang ako nakatingin ng halo-halo-ish o parang bingso type na dessert na ang nagpapasabog sa banda dulo yung natinis nung linga. Sarap Parang party siya sa bibig kasi alam mo bakit? May cashew, may cheese, alat, tapos may makapuno at merong linga. Tapos dagdagan mo pa ng malamig na avocado, bingsu, shave ice. May gulat factor hanggang nasa dessert na tayo, may gulat factor pa rin sila. Hindi na uubusan ng pampasaya. At hindi ko rin naiisip na pilit. Hindi siya pilit. Natural din yung niya, yung parang walang off dito. Para magkakabarkada naman yung sahog. Solid. Ito order to ni Mrs. Dizon. Pero ang masasabi ko talaga, lahat ng orderin nyo dito,
pwedeng pan-3 tao, hindi lang pan-2. Medyo may kalakihan to ah. Meron na naman siya nung yung desiccated coconut at saka linga. Kukuha na ako ng vanilla, may ube halaya, at may surprise to eh. Siguro ito yung sweet corn, no? Pinulaan ko lang itong ice cream. Tapos yung parang turon, ang itsura parang may halo-halong things eh. Parang pula ko may langka. Pero ang gusto ko, nabasa ko, may binatog to eh. Kukunin ko sa loob ah. May binatog siya somewhere eh. Kumuha na ako ng malalim-lalim na kuha. Tikman ko muna ah. Hindi ko alam kung nakuha ko yung binatog. Hindi ko alam kung buong binatog siya o binatog ice cream eh. Tingnan natin ah. Okay, nandun pala ako sa ice cream. I think binatog ice cream ah. Kasi para nakakalasa ako ng parang corn dun sa cream na puti. Ito, kumuha ko ng ube halaya pa. Sarap. Masarap lahat na nangyayari sa loob ng bite na yun. Sobrang Pinoy na Pinoy. Ang pinagkaiba niya, kasi may halo-halo rin pala dito. Akala ko, pag kumain ka dito, kumbaga ito na yung pinakahalo-halo mo. Ang dami pang dessert na pagpipilian. Subukan ko na nga itong parang turon na to. Parang nga siyang turon na maraming laman. Parang halo-halo rin yung experience ng turon eh. At dahil sumasama na nga yung linga, siya talaga yung parang konting bump pataas ng sarap ng experience. Pero I think, kinakain siya, yung proper way of eating this is nakaibabaw sa ice cream. Sobrang gabong. Doon pala yun. Ang daming lasang nangyari doon, mga iba-ibang regions natin sa Pilipinas na pinaghalo-halo. Actually, nag-work. Sobrang busog na lang tayo. Ang dami nating na-experience kasi. Pero, hindi lang ito pang yung full dine. Ang dami rin nila kasing merienda na nasa menu. I think, ito yung mga bidang-bida pag nagmerienda kayo dito. Silipin nyo yung menu nila. May mga pansit puti, ganyan. At kung ano-ano. Merienda, dinner, hapunan, all occasions. Etong branch na to, napansin ko, mas sa utak ko, parang pangmaramihan, pang pamilya talaga yung dating. As in, malalaki, mahaba yung mesa. At malapit kasi siya sa mga opisina. Kung taga Pasig ka, taga Cubao ka, San Juan, ito na yung lugar para sa inyo kung gusto mo ng ultimate Filipino, modern style ng Filipino na naka-elevate sa napakasarap na area at may parking. Esmeralda talaga never fails. At least for us. Subukan nyo rin. Sa amin, gabong na gabong dito. Sa ganda ng serbisyo nila dito sa Esmeralda, hindi pa automatic yung service charge. Kaya ine-encourage nila tayo magbigay ng tip at maging generous. Wala talagang palya ang Esmeralda. Tuwan-tuwa na naman yung panlasa namin ni Mrs. Dizon. Pareho namin nagustuhan ng todo yung ensalada Filipina at yung pinahigang manok. Pero kay Mrs. Dizon, extra merit dun sa torta Ilocandia. Dahil sobrang nga talagang masarap, meron tayong but wait, there's more. Nag-uwi nga pala kami nung Sans Riban nila. Para sa amin, napakalupit nito, napakarami ng nuts at medyo milky kasi nagtunaw ata sila ng white chocolate dito. Ang isa pa naming inuwi, yung matatabang empanada nila. Subukan nyo rin to. Busog na busog pati sa lasa.